Namangha ang ating bida nang makita niyang nagawang pakalmayan ni Elder Yan ang kanyang sarili. Kaya nasabi na lang talaga niya na karapat-dapat nga siya sa titulo na ang pinakamagaling na alchemist sa imperyo na ito. Ngunit naisip rin niya na hindi pa sapat ang kanyang mga ginawa upang mas mainis ang matanda na ito sa kanya, kaya sinabihan niya ang matanda na talagang mabagal ang paraan niya ng paggawa ng gamot. Kaya nagmungkahi na lang siya na hihintayin na lang niya na maunang matapos si Elder Yan upang mas maging patas ito dahil baka sabihin nila na inaabuso niya ang kanyang galing sa mahihina. Nainis naman si Elder Yan nang marinig niya ito ngunit dahil nasa proseso na siya ng paggawa ng gamot ay hindi niya na lang pinansin ang bata na ito. Naiinis naman na sinabi ni Auntie Tao na nasa unahan na ang ating bida sa round na ito kaya dapat niyang bilisan ang kanyang paggawa ng gamot upang makuha na nila ang unang pwesto sa round na ito. Sinabi rin niya na kapag pinatagal pa ng ating bida ang paggawa niya ng gamot ay maaaring magkaroon pa siya ng mga problema sa ginagawa niya. Naiinis rin na sinabi ng bantay na tama ang sinabi ng kanilang Auntie Tao. Binalaan rin niya ito na ang lahat ng bagay ay maaaring magbago ng mabilisan kaya dapat niyang respetuhin ang bawat pagkakataon na meron siya. Naging seryoso naman si Joe Fan nang marinig niya ito at naisip rin niya na kanina pa nakikialam ang mayabang na bantay na ito sa kanya. Kaya tinanong niya ito kung alam ba niya ang uri ng gamot na ginagawa niya. Nagtanong naman ang bantay kung nais bang subukan ng ating bida ang kanyang kaalaman bilang judge ng kompetisyon na ito. Kaya seryosong sinabi ng bantay na base sa materyales na meron siya. Sa tingin niya ay may kinalaman sa yang energy ang gamot na gagawin ng ating bida. Kumpiyansa rin niyang sinabi na sa tingin niya ay isang yang pil ang gamot na ito. Sa tingin rin niya, ang gamot na ito ay may kakayahan na alisin ang mga negatibong enerhiya na siyang nasa katawan ng isang tao upang mas mapalakas pa ang kanilang cultivation ng isang antas. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang pinuri ang kaalaman ng bantay tungkol sa mga gamot na ito. Ngunit tinanong rin niya ang bantay kung alam niya ba ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Bigla namang napailing ang bantay at kanyang sinabi na hindi niya alam ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na ginawa niya ang gamot na ito para sa kanya. Dahil ang kanyang bibig ay puno ng mga negatibong komento kaya nais niyang alisin ang mga negatibong enerhiya dito upang maayos nila ito. Nagulat naman dito ang bantay at mas lalong nainis rin siya sa ating bida dahil sa kayabangan nito. Bigla namang napatanong si Chucho kung bakit kaya ginawa ito ni Song Yu ang pagpapahiya sa kanilang bantay. Nagsaad naman si Yan Tang na talagang walang puso ang kaibigan niya. Sinabi rin niya na kanina pa minamaliit ng babae ang kakayahan ni Joe Fan kaya nang ginawa niya ito kanina ay hindi ito pinalampas ng ating bida. Ngunit bigla namang nainis na parang asawa si Chucho dahil ginawa ito ni Song Yu. Kaya nagulat na lang ang ibang mga elder nang makita nila ang reaksyon na ito. Kaya nasabi na lang nila na parang isang matapang na asawa ang pinakita ni Chucho sa kanyang husband. Namula naman si Chucho nang marinig niya ito. Sa kabilang banda, isang berdeng bola naman ang biglang napunta sa direksyon ng ating bida, agad rin na tumama ang berdeng enerhiya na ito sa gamot na ginagawa niya. Bigla namang tumawa si Elder Yan at kanyang sinabi na mukhang siya na ang mananalo sa round na ito. Nagsaad rin siya na malapit na niyang matapos ang gamot na ginagawa niya kaya tiyak na hindi na mananalo pa ang ating bida sa kanya. Ipinagyabang rin niya na hindi na niya kailangan pa ang head start na binigay niya sa kanya. Nainis naman ang ating bida dahil mukhang sinadya ni Elder Yan na bagalan ang kanyang paggawa ng gamot upang masira niya ang gamot niyang ginagawa. Kaya tinanong niya ito kung anong klaseng enerhiya ang binato niya sa gamot niya. Nagkunwari naman si Elder Yan na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Joe Fan. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na hindi niya magagawang abalahin ang kapwa niya alchemist kapag sila ay gumagawa ng gamot. Kaya hindi niya alam ang tinutukoy ng ating bida. Ngunit nagsaad rin siya na kung aksidente niya mang natapunan ng isang enerhiya ang gamit na ginagawa niya ay hindi na niya ito kasalanan. Kaya kung aksidente man ito ay hindi na ito dapat kailangan pang palakihin ng ating bida. Nainis naman si Joe Fan dahil alam niyang sinadya ito ni Elder Yan. Agad rin niya na sinuri ang gamot na ginagawa niya upang malaman kung anong klaseng enerhiya ang binato ni Elder Yan sa gamot niya. Ngunit bigla siyang napatigil nang malaman niya kung ano ito. Ito pala ay isang Green Python scale concoction na siyang nakakasira ng materyales. Nabahala naman dito ang ibang alchemist na nanunood dahil hindi ito magandang pangyayari para sa gamot na ginagawa ng ating bida. Isang batang alchemist naman ang nagsaad na mukhang mahihirapan na si Song Yu na gumawa ng isang third grade na gamot dahil sa scale concoction na ito. Ipinaliwanag rin niya na isang yang pil ang nais gawin ng ating bida kaya ang lahat ng material ay dapat mainit at puno ito ng yang energy.
Ngunit dahil sa Green Python Scale concoction na ito, alam nilang hindi ito nagtataglay ng yang energy. Sa katunayan ito ang kabaliktaran nito, dahil ito ay nagtataglay ng yin energy at ito ay isang malamig na enerhiya. Kaya siguradong hindi magkakasundo ang dalawang magkaibang enerhiya na ito sa loob ng gamot na ginagawa ng ating bida. Seryosong sinabi rin ng bata na kapag nagsimula ng buuhin ni Songyu ang gamot ay siguradong maglalaban ang dalawang enerhiya na ito at ito ay magreresulta sa pagkasira ng mga materyales o pagbaba ng antas ng gamot. Ang malala pa maaaring hindi makabuo ang ating bida ng third grade na gamot, kahit na ang first grade pill ay magiging mahirap rin ito para sa kanya. Sa kabilang banda, tumawa naman ng malakas si Elder Yan at kanyang pinaalalahanan ang ating bida tungkol sa kondisyon na sinabi niya kanina. Kaya sa oras na umalis siya sa pwesto niya ay dapat niyang putulin agad ang ulo niya tulad ng pangako na ginawa niya kanina. Nagsaad rin si Elder Yan na hihintayin niya ang ating bida hanggat ibigay nito ang kanyang ulo sa kanya. Nabahala naman si Auntie Tao dahil ito na ang ikinababahala niya kanina pa. Nagsaad rin siya na kahit sobrang ganda ng paraan ng ating bida sa paggawa ng gamot, nakakapanghinayang pa rin dahil hindi matibay ang kanyang puso. Samantala, natuwa naman si Huang Pu dahil talagang maganda ang ginawa ni Elder Yan kaya mas sigurado na ang pagkapanalo nila. Kabaliktaran naman ang nararamdaman ng mga Tower Master dahil talagang naisahan pa si Song Yu ng matanda na ito. Nainis rin si Master Peony dahil kakapuri lang nila sa kakayahan ni Song Yu ngunit ngayon ay nabiktima na siya ng panglalamang ni Elder Yan. Kaya nagsaad na lang siya na talagang walang mapapala ang isang tao kapag nagyabang ang mga ito dahil may karmang naghihintay sa dulo nila. Kahit na si Kai Ching ay sumang-ayon rin sa sinabi ng kapwa niya Tower Master. Nagsaad rin siya na kapag nagpatuloy ito ay tiyak na hindi na nila maliligtas ang kanilang sect. Ang malala pa ay kailangan rin nilang mag-isip ng paraan kung paano maliligtas ang bata na ito sa kamatayan. Nagsaad naman si Chuchu na kahit ang kapatid niya ay tiyak na ito rin ang gagawin kaya nagsaad na lang siya na sa tingin niya ay walang kamalian dito. Bigla namang hiniling ni Dandan sa kanyang master na dapat nilang iligtas ang kanyang asawa. Nainis naman dito si Master Peony dahil kahit nagustuhin man niya ay wala siyang magagawa dito. Kaya kinausap na lang niya ang mga elder na mas kilala si Song Yu, tinanong rin niya ang mga ito kung ano sa tingin nila ang dapat nilang gawin. Nagsaad naman si Yan Tang na hindi na nila kailangan na iligtas ang Song Yu na ito dahil hindi niya ito kailangan. Kahit na si Elder Jiu ay nagsaad rin na sa tingin niya ay galit na ngayon ang Song Yu na ito. Kaya hindi na nila kailangan pang mag-alala sa kanya. Kumpiyansang sinabi rin ni Yan Tang na ang kaibigan niya ay isang matalino at tuso kaya hindi niya palalampasin ang ginawa ni Elder Yan sa kanya. Dagdag pa niya na kapag hindi ito nasolusyonan ng ating bida ay hindi na siya ang demonyong kilala nila. Nagtaka naman ang Tower Master sa mga sinabi ng mga ito, ngunit bigla namang silang nagulat nang marinig nila ang pagbagsak ng isang tao. Ang bumagsak na tao ay walang iba kundi si Tianba. Natatakot na sinabi rin niya na hindi ito ang kaibigan niyang si Song Yu. Nagulat naman dito ang Tower Master, napatanong rin sila na kung hindi ito ang totoong Song Yu, sino kaya ang demonyong nagpapanggap na ito? Bigla namang napansin ng lahat ang matinding killing intent na siyang lumalabas sa katawan ng ating bida. Kaya napatanong na lang si Kai Ching kung paano ito nagagawa ni Song Yu. Hindi rin makapaniwala na kayang ilabas ni Song Yu ang kanyang killing intent sa kanyang mga mata na kahit siya ay hindi kayang gawin ito. Nasabi rin niya na akala niya ay isang mayabang na tao lang ang bata na ito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kaya nitong lumabas ng ganito kalakas na killing intent. Napagtanto rin ni Kai Ching na talagang malakas ang bata na ito hindi tulad sa pinapakita niya sa kanila. Alam niya rin na isang sensitibo si Elder Yan pagdating sa mga banta sa kanya tulad ng mga enerhiya ngunit hindi man lang niya naramdaman ang killing intent na pinapakita ni Song Yu. Kaya nasabi niya na talagang kakaiba ang kontrol ni Song Yu sa kanyang killing intent. Nasabi rin niya na sa sobrang kapal ng killing intent ni Song Yu sa kanyang mata, kahit na silang nasa heavenly realm ay talagang matatakot dito. Kaya nagtaka na lang ang Tower Master kung ilang tao kaya ang napatay ni Song Yu upang makuha lamang ang ganito kalakas na killing intent. Napagtanto rin nila na hindi si Song Yu ang tao na ito na siyang nanggaling sa isang third-rate na pamilya. Kaya nagtataka sila kung sino kaya ang tao na ito na kayang maglabas ng ganitong killing intent. Tinanong rin nila si Elder Jiu kung sino nga ba talaga ang tao na ito at kung bakit siya nagpapanggap bilang si Song Yu. Tinanong rin nila kung bakit nandito ang tao na ito sa kanilang sect. Kahit na si Chuchu ay nais ring malaman kung ano nga ba ang totoong pagkatao ng asawa niya. Agad naman sila na sinabihan ni Elder Jiu na kailangan nilang huminahon.
Nagsaad rin siya na ang pagpapakita ng tao na ito sa kanilang sect ay para na rin sa ikakabuti ng kanilang sect. Dagdag pa niya na walang masamang balak ang tao na ito sa kanila. Bigla namang nagsalita si Long Nui na tama ang sinabi ng kanyang Uncle Gio, ipinaliwanag rin niya na kahit hindi mabuting tao ang lalaki na ito, sa ngayon siya lamang ang may kakayahan na magligtas sa kanilang sect. Nagulat naman si Elder Gio at ang kanyang kapatid dahil sa magagandang sinabi niya sa ating bida. Bigla namang namula ang mukha ni Long Nui at kanyang sinabi na sinasabi lang niya ang katotohanan kaya huwag siyang tingnan ng mga ito. Natuwa naman si Elder Gio dahil talagang kakaiba ang karisma ni Joe Fan dahil kahit na si Long Nui ay parang papabilib na niya. Naintindihan naman ng tatlo ang nais sabihin ng mga ito kaya hindi na lang sila nagsalita pa. Tumawa naman si Yan Tang at kanyang napansin na parang galit na galit ang kaibigan niya kaya mukhang aatakihin na niya ang Elder Yan na ito. Sa kabilang banda, agad naman na inihanda ni Joe Fan ang kanyang kamay at ang buong katawan niya ay napalibutan ng madilim na aura. Ngunit alam niyang hindi magiging maganda para sa kanya kapag nalaman ng mga ito ang totoo niyang pagkatao, kaya bigla na lang niyang pinakalma ang sarili niya. Tinihil rin niya ang paglabas ng malakas na killing intent upang maging mapayapa ang isipan niya. Nagulat naman dito si Yan Tang dahil base sa personalidad ng kanyang kaibigan ay hindi niya inaasahan na hahayaan lang niya ang pangyayari na ito ng ganoon na lang. Sa kabilang banda, agad naman na ginamit ulit ni Joe Fan ang kanyang teknik at ang malaking dragon ay naging maliit na lang sa itaas ng kanyang kamay. Agad rin niya na pinasok ang dragon na ito sa loob ng kanyang furnace upang simulan na ang pag-aayos dito. Nagtaka naman si Grandmaster Gio dahil sa tingin niya ay sisimula na gawin ni Joe Fan ang gamot na ito. Isang maliwanag na enerhiya naman ang lumabas dahil sa ginawa ng ating bida. Nang makita ito ni Elder Yan ay pinaalalahanan niya ang ating bida na ang kanyang mga materyales ay siguradong sira na. Tumawa rin siya at kanyang sinabi na wala nang kwenta yan kahit na gamitin man niya ang kanyang furnace dahil siguradong hindi na niya magagamit ang mga ito upang makagawa ng isang third grade na gamot. Kaya pinayuhan niya ang ating bida na sumuko na lang. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida, tinanong rin niya si Elder Yan na sa tingin niya ba ay alam niya ang kanyang tunay na galing sa paggawa ng gamot. Sinabihan rin niya ito na tingnan niya muli ang nakasulat sa damit niya. Sinabi rin ng ating bida na kahit anong materyales pa ang nandito ay makakaya niyang gumawa ng mataas na antas ng gamot dahil siya ang Heavenly Topple ang Peel. Kaya ang kanilang antas at agwat sa paggawa ng gamot ay sobrang malaki. Sinabi rin ng ating bida na kailangan nilang tingnan ng mabuti ang gagawin niya. Bigla namang natigil ang ibang alchemist sa kanilang ginagawa dahil mukhang gagawin na ni Song Yu ang kanyang ultimate skill. Kaya napatanong na lang sila kung paano niya kaya gagawin ang gamot na ito gamit ang mga sirang materyales. Agad naman na tinaas ng ating bida ang kanyang ulo upang simulan na ang kanyang plano. Pagkatapos nito ay agad niyang dinuraan ang loob ng kanyang kagamitan. Nagulat naman dito ang ibang alchemist dahil kahit sila ay hindi inaasahan na ito lang pala ang gagawin ng ating bida. Kahit na ang ibang nanunood ay hindi rin makapaniwala na dinuduraan lang ni Song Yu ang gamot na ginagawa niya. Kaya napatanong na lang ang mga ito kung ano kaya ang nais gawin ni Song Yu sa gamot niya. Dahil ngayon lamang nila nakita ang ganitong klaseng paraan sa paggawa ng gamot. Kahit na si Yan Tang ay hindi rin alam kung ano nga ba ang nais gawin ng kaibigan niya. Ngunit naisip rin niya na maaaring nais lang niyang pagtripan ang mga tao na nandito at pagkatapos ay papatayin niya ang mga ito agad. Nabahala naman ang bantay sa ginagawa ng ating bida kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Ngunit agad naman siyang pinatahimik ng ating bida dahil gumagawa siya ng gamot. Matapos ang ilang beses niyang pagdura sa furnace ay nasabi naman ni Joe Fan na mukhang naisalba na niya ang mga materyales. Kaya agad na niyang tinawag ang atensyon ni Elder Yan. Sinabi rin niya na sa ngayon ay ipapakita niya sa kanya ang tunay na paraan ng paggawa ng gamot. Kaya agad na ginamit muli ni Joe Fan ang teknik na natutunan niya sa Nine Heaven Record upang gawin ang gamot na ito. Pagkatapos nito ay tinaas niya ang kanyang kamay at biglang tumaas ang matinding apoy sa loob ng furnace niya na siyang napunta sa ere. Sinabi rin ni Joe Fan na ang paraan na ito ay kayang gawin ng yin sa yang, kayang gawin ng ahas bilang dragon upang mas maging kamangha-mangha. Pagkatapos nito ay tuluyan ng lumabas ang isang bagong dragon na siyang umiikot sa loob ng malakas na apoy. Isang kamanghamanghang tanawin ang nabuo dahil dito kaya ang mga alchemist ay nagtaka na lang kung anong klaseng paraan ito. Kahit na si Grandmaster Leo ay nagulat rin dahil ilang taon na siyang gumagawa ng gamot ngunit ngayon lamang niya nakita ang ganito kaganda na paraan ng paggawa ng gamot. Nabahala naman si Elder Yan nang makita niya ang pamamaraan na ito, kaya agad din niyang binilisan ang kanyang paraan ng paggawa ng gamot.
Ngunit agad naman siyang sinabihan ng ating bida na huli na ang lahat dahil siya na naman ulit ang magiging kampyon sa round na ito. Pagkatapos nito ay isang malakas na enerhiya ng Yang Energy ang pumilibot sa buong paligid ng mabuo ang gamot na ginawa ni Joe Fan. Nagsaad din si Joe Fan na tapos na niyang gawin ang third grade na gamot na ito. Itinaas niya ang gamot na ito at kanyang tinawag ito na ang Yang Dragon Pill na siyang nakumpleto na niya. Kahit na ang bantay ay nagulat rin na nakagawa pa ng isang gamot ang ating bida kahit na sira na ang mga materyales nito. Ito rin ang pinagtataka ng ibang alchemist dahil hindi nasira ang gamot na ginawa ni Song Yu. Kaya napatanong na lang sila kung paano niya nagawa ng matagumpay ang third grade na gamot na ito. Muli namang nagtanong ang bantay kung sigurado ba talaga ang ating bida na isang third grade na gamot ang kanyang nagawa. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na siya ang judge ng kompetisyon na ito kaya siya dapat ang magdesisyon nito. Sinabi rin ng ating bida na kung hindi niya kayang malaman ang antas ng gamot na ito sa pamamagitan ng kanyang mata, pinayuhan niya ito na maaari rin niyang kainin ito. Ngunit naisip naman ng bantay na mukhang pinagtitripan nga siya ng Song Yu na ito. Nasabi rin niya na kahit isang 7th grade pa ang gamot na ito ay hindi niya ito magagawang kainin. Sa mga hindi nakakaalam, sa novel ay inihiya ni Joe Fan ang furnace niya at hindi niya ito dinuraan. Kaya ayaw kainin ng bantay ang gamot na ito dahil may ihi ito ni Joe Fan. Ngunit sa manhwa ay iba ang ginawa ng mga artist. Bigla namang nagsigawan ang mga nanunood na kailangan ng sabihin ng bantay kung ano ang kanyang judgment sa gamot na ito. Kaya agad na nagpunta ang bantay sa ating bida upang kunin ito. Nagulat rin siya nang makita niya na wala man lang amoy ng enerhiya ang gamot na ito. Kaya nasabi niya na parang isang mudball ang gamot na ito kaya mahirap para sa kanya na malaman kung ano ang antas ng gamot na ito. Nasabi rin niya na posible rin na hindi totoong gamot ang bagay na ito dahil wala man lang itong enerhiya. Kaya humingi na lang ng paumanhin ng bantay dahil kahit siya ay hindi matukoy kung ano ang antas ng gamot na ginawa niya. Nagulat naman dito ang ibang nanunood. Ngunit nasabi rin nila na kahit gaano pa kaganda ang gamot na ito ay dapat alam pa rin nila kung ano ang antas nito. Kaya napatanong na lang sila kung talaga bang nasa mataas na antas ang gamot na ito. Nagmungkahi naman si Joe Fan na dapat niyang kainin ang gamot na ito upang malaman niya ang antas nito. Ngunit nag-alangan naman dito ang bantay dahil alam niya kung ano ang ginawa ni Joe Fan sa gamot na ito. Mas lalong natakot rin siya nang biglang nagsigawan ang mga nanunood na kailangan niyang kainin ito. Ngunit napaluhan naman ang bantay dahil alam niyang may dura ni Joe Fan ang gamot na ito kaya hindi niya ito kayang kainin. Bigla namang natigil ang bantay nang marinig niya ang sinabi ni Grandmaster Leo sa kanya na hindi niya kailangan na kainin ang gamot na ito upang malaman ang antas nito. Minungkahi rin niya na kailangan lamang niyang hatiin ang gamot na ito malalaman na niya kung ano ang antas nito. Ngunit sinabi rin ng matanda na magkakaroon lamang sila ng problema dito ngunit hindi naman siya pinatapos ng bantay dahil agad siyang sumang-ayon na hatiin na lang ang gamot. Sinabi rin niya na susundin niya ang mungkahi ni Grandmaster Leo upang malaman nila ang antas ng gamot na ito. Isang malakas na enerhiya naman ang biglang lumabas ng putulin ng bantay ang gamot na ito. Kaya nagulat na lang si Grandmaster Leo dahil talagang nakakamangha ang gamot na ito. Kahit na ang mga nanunood ay nasabi rin na talagang malakas ang enerhiya ng gamot na ito na siyang kumakalat sa buong arena. Kaya napatanong na lang sila kung ano kaya ang mangyayari kung kinain nila ang gamot na ito. Bigla namang napagtanto ng bantay na nasa antas ng 5th grade ang gamot na ito. Kaya mas lalong namangha na lang si Grandmaster Leo dahil nakayang gawin ni Song Yu ang 5th grade na gamot gamit lamang ang 2nd grade na materyales. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang tunay na pagkatao ng Song Yu na ito. Ngunit bigla namang napatigil ang bantay nang mapagtanto niya na biglang bumaba ang antas ng gamot sa 4th grade. Nasabi naman ng mga nanunood na napaka-interesante ng gamot na ito dahil hindi pa nila narinig noon na kayang mag-downgrade ng isang gamot. Ngunit hindi lang dito ito natapos dahil bumaba ang antas ng gamot hanggang sa 1st grade kaya mas nagulat na lang sila kung paano ito nangyari. Mas nagtaka rin ang bantay nang mapansin niya na parang nawawala na ang gamot sa kamay niya. Kaya nagtaka na lang siya kung paano ito nangyari. Kahit na ang mga ibang alchemist ay nagulat rin dahil ngayon lamang nila nakita ang ganito kataas na antas ng gamot. Kaya kahit na ang bantay ay napatanong na lang kung paano kaya ito nangyari, alam rin niya na isang kakaibang gamot ang ginawa ng ating bida kaya muli niyang tiningnan ang ating bida upang malaman sa kanya kung ano ang gamot na ito. Ngumiti naman si Joe Fan at kanyang sinabi na tulad ng utos niya kanina ay dapat kinain niya ang gamot na ito, ngunit ngayon ito ay wala na. Bigla namang natigil ang bantay sa kanyang pakikipag-usap nang marinig niya si Elder Yan.
Nagsaad naman si Elder Yan at kanyang sinabi na tapos na rin ang gamot na ginawa niya. Ngunit alam niyang wala pa rin itong laban sa ating bida kaya tinapon niya ito sa bantay. Nagsaad naman ang bantay na ang gamot na ito ay isang 4th grade na gamot, kaya nasabi niya na talagang kamangha-mangha ang gamot na ito. Ngunit hindi naman ito pinansin ng mga nanunood. Kaya nagtaka na lang ang bantay kung bakit walang gana ang mga ito sa gamot na ginawa ni Elder Yan. Sinabi rin niya na hindi pa nila alam ang gamot na ginawa ni Song Yu kaya sa tingin niya ay hindi pa ito ang nanalo. Ngunit bigla naman siyang pinatigil ni Grandmaster Liu at pinagalitan niya ito dahil talagang hindi pa naiintindihan ng bantay ang tunay na antas ng gamot na ginawa ng ating bida. Sinabi rin niya na ang gamot na ginawa ni Joe Fan ay talagang mas mataas sa antas na nagawa ni Elder Yan. Kaya seryosong sinabi ni Grandmaster Liu na talagang masyadong bata pa ang bantay upang maging judge ng kompetisyon na ito. Kaya natakot na lang ang bantay dahil sa sinabi niya. Kahit na ang ibang alchemist ay parang sumasang-ayon rin na talagang mas mataas ang antas ng gamot na ginawa ni Song Yu. Ang malala pa, kahit na si Elder Yan ay sumang-ayon rin na mas mataas ang antas ng gamot na ito kaysa sa gamot na ginawa niya. Kaya nagtaka na lang ang bantay dahil kahit nakalaban ni Elder Yan ang Song Yu na ito ay sumang-ayon pa rin siya na mas mataas ang antas ng gamot na ginawa niya kaysa sa kanya. Tumawa naman si Yan Tang nang makita niya ang pagsang-ayon ni Elder Yan sa bantay. Kaya hindi niya inakala na tatanggapin ni Elder Yan ang pagkatalo sa harap ng maraming tao na ito. Kaya napatanong na lang siya kung talagang mas importante kay Elder Yan ang alchemy kaysa sa away nila. Mas lalong napaisip naman si Chuchu na talagang nakakamangha ang Peking Song Yu na ito dahil natalo niya si Elder Yan sa paggawa ng gamot. Kaya mas lalong napatanong siya kung sino nga ba talaga ang bata na ito. Bigla namang nagsaad si Master Peony na base sa mga sinabi ni Yan Tang ay talagang kilala niya ang tao na ito ngunit sa tingin niya ay hindi niya ito kilala. Nainis naman si Yan Tang dito at kanyang sinabi na maraming kamatayan na ang pinagdaanan niya kasama ang tao na ito kaya masasabi nilang matindi ang pagkakaibigan nilang dalawa. Ngunit nagbiro naman si Master Peony na kung totoo nga ang sinasabi niya ay dapat niyang sabihin kung ano ang pangalan ng tao na ito. Ngunit bigla namang napagtanto ni Yan Tang na niloloko lamang siya ng Tower Master. Kaya agad na lang niyang sinabi na hindi niya sasabihin kung sino ito kaya dapat na lang niyang panoorin ng mabuti ang palabas. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala si Elder Jiu sa kakayahan ni Joe Fan. Alam niya na taglay ni Joe Fan ang mga ancient formation ngunit hindi niya inaasahan na may kakayahan rin pala itong gumamit ng ancient alchemy technique. Kaya napatanong na lang siya kung ano nga ba ang totoong pinagmula ng Joe Fan na ito. Ang malala pa ay isang butler lamang siya ng Lu Clan ngunit ang kakayahan niya ay mas mataas pa sa kanila.